have to enjoy. Kailangan ko lang maging saya at mahalin yung proseso. Parang na-own nila yung character nila. Kasi kapag ako po may ginawa kong isang bagay, bibigay ko po lahat. Kasi ganun talaga yung pagmamahal eh. Kasi lahat ng tao magkakamali sa'yo. Lahat ng tao sasaktan ka. Walang pwedeng hindi. Lahat sasaktan ka kahit sino pa yan. Karanasan itong movie? Actually, good afternoon. Yes, good afternoon. Paano ba nagsimula ito? Actually, I was really thinking of a love story that is both romantic and heartwarming, poignant, na parang sabi, pero inisip ko, sana hindi siya yung typical love story. So, yun. So, I came up with a concept and I pitched with the Viva bosses, with Boss Vic and everyone. And I am happy because when I was pitching it, hindi nila nahulaan yung ending. So, sabi ko, with that alone, sabi ko, ay, masarap siyang isulat at masarap siyang gawin. So, yun. Thank you. Okay. Say your greatest learning when it comes to pag-ibig or relationship. Ano ba pwede niyo i-share? Parang nahirapan po agad. Medyo personal. Huwag po madaliin. Huwag lang ma-love, magka-boyfriend, just for the sake na may kasama ka. So natutunan ko po, maging masaya muna ako sa sarili ko. I'm actually 2 years na single na po. So medyo matagal na po. And I'm okay. I'm happy with myself. Kaya pag tinatanong ako bakit wala pa rin akong boyfriend, kasi feeling ko, dahil nga busy po ako sa work ko, tapos masaya naman po ako, okay lang po ako, marami naman akong friends, nandiyan lahat ng friends ko. Pero sabi ko nga, anytime na dumating po, kung sino man yun, okay lang, I'm ready. At least, tanggap ko yung sarili ko, mahal ko yung sarili ko. And then from there, pwede na ako magmahal. Kasi parang before, parang feeling ko hindi ko mahal yung sarili ko. Mas mahal ko yung partner ko. I think yun yung naging pagkakamali ko dati. I like the question. So, napaisip ako. Shout out ko yun. I'll find out your name later. Pero, yung pinakatutunan ko sa pagmamahal is pag nagmahal ka, don't expect anything in return. So, when you love without return. I was gonna say it in English, pero gusto kong mag-Tagalog ngayon, so shout out, lumuhod ko sa lupa. Napaka-selfless naman ang answer mo nila. Kasi yun yung pinaka-natutunan ko sa pagmamahal. Kasi that's selflessness. Tama. Na-apply niyo ba yun? Ikaw na-apply mo ba talaga yun? Sometimes. It's a work in progress. Tumutugtog yung leaves ng Ben and Ben, Una ba yung storya, tapos later din na lang din-decide na gamitin yung kanta, or from the start, alam nyo yun ang gagamitin, kaya doon nyo inikot yung storya? Actually, when we were shooting in Cebu, and we are shooting the highlight of the movie, naghahanap kami ng parang for, tawag dito? Yung, yung parang parang ma-inspire kami na gawin yung design. And then, may assistant director told me, sabi ko kasi, baka we might be needing a song para lang mag-push ng yung highlight, yung dramatic part ng movie. And then, pero sabi ko, ipapatugtog natin yan, pero huwag natin sasabihin kina Cindy at kay Kiko sa habang ginagawa nila. So, habang ginagawa nila yun, then, saka pinatugtog yung lyrics, kasi yun parang sinadjust na, ay maganda to. And even in terms of the lyrics and all that, parang sumakto sa eksena.
So, yun, parang ako, I'm so proud after doing the scene kasi mas naramdaman siya. At feeling ko, yun, nakatulong din yung leads, yung music. Para maano yung term, sorry, na-mental pag ako. So, Para ma-heighten yung... yes, yung emotions. yes. So, yun. And then, after that, sabi namin, bagay yung song. So, request namin kay boss na gamitin. And we're very lucky na, parang, Kumayan. yeah, parang kumayan. And then, Sino ba direkang kumanta dito? Sa OS? Sino yung kumanta? si Martin Rivera. Siya yung... So, can you react dun sa you never really, or give your thoughts on you never really love someone until you learn to forgive? Starting with Kiko. Facts. That's the truth. Kasi Experienced it. nung bata ako, sobrang galit ko sa mami ko kasi hindi na ako binigyan ng laruan. Pero pinatawag ko rin siya ulit. So, that's the simple comparison to that. Yeah. Cindy? Simple. Yes, you never really love someone until you learn to forgive. Diba minsan nasasaktan tayo ng mga taong mahal natin, hindi natin maintindihan, galit tayo, syempre lalo pagkamahal na mahal natin. And then you realize why they did that, ano yung mga rason nila. Kasi ma-realize mo talaga kapag mahal mo yung isang tao, tatanggapin mo siya ng buong buo. Kahit ano pang ginawa niya sa'yo. Ganun talaga yung pagmamahal Kasi lahat ng tao magkakamali sa'yo. Lahat ng tao sasaktan ka. Walang pwedeng hindi. Lahat sasaktan ka, kahit sino pa yan. So, ako, piliin mo kung sino worth it, nasaktan ka, na kaya mong tanggapin ng buong buo. Kasi wala talagang perfect. So, kapag nagkaroon siya ng kasalanan sa'yo, may nagawa siya sa'yo, sana kaya mong tanggapin. Yan na talaga magmahal, di ba? At patawarin. Yes, dapat kaya mo magpatawad. Kasi di ba nga, sabi nga nila si God, di ba? Ganun magmahal sa atin. Lahat ng kasalanan natin, tinatawad niya. And I think, mahirap talaga i-apply yun sa atin, sa ating mga tao. Pero kung may isip mo talaga, yung mga nag-last talaga na relationship, dahil nagpatawad sila ng hindi lang isang beses. Pero buong buhay, buong relasyon nila, palagi sila nagpapatawad. Yun talaga yung pagmamahal. Thank you kay Phoebe. Sana po ako, sir. Sabi sa You're part of the movie. Ang sakit naman nun, Cindy. Grabe, di ba? But, I gave my insight earlier kasi kung mahal mo talaga, kasama ang forgiveness dyan. And if you have not forgiven the person who hurt you, it's hard for you to move on kasi it's part of the healing process. But obviously, it'll take time. So, depende yan kung gaano kalalim yung pananakit niya sa'yo. But yun nga, as I said earlier, I forgive but I do not forget. So, hindi ko makakalimutan yung ginawa niya sa akin, but okay na tayo, quits na tayo. Thank you. Thanks everyone. Thank you. For Kiko and Cindy, kasi na-mention mo yung character ni March, parang natakot mawala yung fame, right? Natakot siya mawala yun. As part of a showbiz world, ganyan. Kayo ba, may fear ba kayo na mawala itong buhay na showbiz? Buhay showbiz? No. Siguro fear of failure, I guess. More than fear. So, I don't like failing. But if fame, I really didn't care. I think sa industriya po na to, talagang kasama yung fame na yan, di ba? Talagang makikilala ka ng tao, minsan dyan nasusukat talaga kung anong level mo sa industriya to, kung gaano ka ka-famous, di ba? Araw-araw po actually yun nga, yung kwento ni Megan, yung akala mo, di ba, minsan nasa iyo na lahat, everything is going well. Pero totoo yun, pwedeng bukas gumising ka, wala na lahat sa yan. Pwede nga mawala yung isang taong mahal na mahal mo bukas.
O kahit ano pa yan. Kaya talaga dito sa industriya to, dapat, ano ba, seize the moment, etong araw na to. Huwag mong sabihin na, bukas na lang. Gawin mo kung ano pwede mong gawin. Ibigay mo yung best mo sa lahat talaga. Lahat na ibigay na opportunity sa'yo. Kasi, ang dami dumarating na bago, di ba? Pwede kang matabunan. Pero kung palaging feeling nila okay ka, alam mo yun, hindi ka nawawala, best foot forward ka palagi. Siyempre talagang magstay ka talaga. Pero nakakatakot talaga ang araw-araw. Wala tayo talagang kasiguraduhan sa bukas. So, yes, yung fear talaga, andun yun palagi sa trabaho na to. For my second question. As long as you got the people you love with you, diba? For Cindy. Kasi I like your mga sagot mo niya about love. And I remember kasi nung time nung addict sa'yo, medyo naging emotional ka when we talked about yung relationship. Now, may I ask, kamusta na ba yung puso mo? Eto, single pa rin po. Ayun, kaya pinili ko na lang po talagang ma-in-love talaga sa work ko. Hindi naman dahil ayaw ko lang talaga po magka-boyfriend. I think, hindi po ako na-in-love. Siyempre, marami po ako nakakatrabaho, nami-meet sa work ko. Kaya lang, hindi rin po ako mapili I think yung personality ko po, ako po kapag gusto ko talaga, sobrang gusto ko. Wala pa po akong ganun. So, I think dahil siguro yung concentration ko na sa work ko, ang hirap pong ma-in-love. And feeling ko, kasi sa last relationship ko po, ang nangyari, parang hindi ako naiintindihan yung work ko. Or alam mo po yung parang, that person is ready to settle down, pero ako hindi pa po. So, ako po talaga, gusto kong gawin talaga muna lahat ng pangarap ko. Siyempre para din sa lahat ng taong sumusuporta sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Ayoko talaga sayangin lahat ng ginawa nilang suporta sa akin for 12 years. Kasi kung maalala niyo po sinabi ko sa Will to Win no Trade Lunch, I was discovered 12 years ago po ni Willie sa isang, eto po, parang ganito na restaurant. I was with my ex-boyfriend and nakita po ako ni Willie. Parang tinanong lang po ako, gusto mo po mag-host sa Will Time, Big Time? Eh parang nung time, hindi ako naniniwala kasi I was no one. I mean, in this industry po wala akong pangalan, kaka-graduate ko lang po ng college. So parang, di ba, parang niloloko ba ako nito? But it was true. Tama. That was Thursday night and then the next Monday, pumunta ako sa studio and then instant na host na po ako ni Willie. He was the first one to believe in me. And wala lang, yung tadhana, di ba? Hindi mo masasabi kung para sa'yo po talaga. But now, I'm happy with my work. Pero kung may dumating, mamaya, bukas, ready po ako to fall in love. So your heart feels lighter now? Yes, I'm happy. I'm happy with myself. And sana po yung dumating, sana ready din siya sa akin. Okay, thank you. Hi, good afternoon. Unahin ko na muna si Kiko. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Nabanggit mo kanina na ipatribute ko sa airport mo rito sa... Hindi yung buhok lang, brother. Oh, yeah. Baka gusto mo lang mag-expound. Why did you feel like the need to do that? Para sa pelikula ito. Gusto ko siyang mahaba na diretso, so naisip ko siya yung magiging kamukha ko. So yun nga yung nangyari. So it's kind of inside joke. Okay. Or making something light about the situation. Nagtatalo tong mga to. Oo, sabi nila, naku, may chismis, mawawala ng Will to Win. Parang na ipaplag ang 40. Yun ang concern nila, yung promotion ng 40. Sa Will to Win, oo. Gusto kang tanongin tuloy ni Neil. O, ayan na. Iyon na po yung tanong. Sige. Okay, sasagutin ko po. Actually, nakikita ko po yan sa social media. Nakikita po namin lahat yan. Napakadami pong post na ganyan. Pero syempre, hindi po totoo yan. Kasi, syempre mahirap po talaga ngayon, di ba? Lalo na nagaling kami. Actually, yung time slot po namin na 4:30 to 6:30 p.m. po. Nagaling po yan sa 0. Ang hirap po talaga umangat, di ba? And we're new, kaka 1 month study pa lang po namin ng Will to Win. And everyone is like, actually ako lang po yung may experience dun sa lahat ng kasama ko na host. Kasi 12 years ago, nag-host na po ako. Lahat po bago. And even Kuya Will, medyo matagal din pong nawala. Lahat po nag-a-adjust, di ba? And I think, sabi ko nga,
On social media, we're the #1 po sa time slot na yan. Or kahit hindi sa time slot na yan. But on TV, of course, we know na ang hirap po talaga ng mga kalaban namin. Family Feud, o kung ano pang iba. Pero, we're doing good. At hindi po mawawala yung show in whatever, in 2 weeks, in 2 months. Yan pa ang pinapangako po sa inyo. And magpo-promo po kami dyan ni Kiko. Abangan niyo po. Okay. So, thank you. Guess ko na rin ba sa Lumon ko sa Lupa? Pwede. Have that fixed. Sa pagbubuo ng chemistry kay si Tomo, nabanggit na naman ni Sir Dado na he worked hard on building that chemistry between you guys. Kayo ba? Yes, sir. Naging madali rin ba sa inyo magbuo ng chemistry na yun for this film? Tama, sir. Working process. We built that slowly, brick by brick with Direk. Explaining the character and of course trusting Sins and understanding kung ano yung workflow, kung paano magtrabaho, kung ano yung magandang energy na bigay dito sa project. So I hope we capture that dito. Yun yung biggest goal ko dito sa movie, to be honest. And of course, giving Directado the character that he wrote. Kasi ang ganda nung character ni Archie. He was really like the hero, you know. Like, alam mo yung parang minsan sa buhay mo, kaya mong maging hero. Yun. So parang, this is that movie. Okay. May dadagdag kayo, Ma'am Shindy? Ako po, going back nung a year ago, tama ba direct? A year ago namin itong shoot sa Cebu. In character po ako, I was Megan. Yung makikita niyo po nag-suicide po, di ba? Almost magpapakamatay. Kumapit lang po ako sa character ko. But you know, hindi namin talaga parang pinlano lahat ng eksena. Actually, nadala lang po ako sa lahat ng eksena. We didn't, parang pinag-usapan na, ganito gawin natin dito ganito tayo maghaharap or whatever. Kasi pagka in character ka na, feeling ko, di ba? You just go with the flow. Kapag ready ka dun sa set. And si Kiko talaga hindi mahirap po. I think hindi mahirap kuminek kay Kiko. Kasi talagang very open po yung character niya noon. Siya si Archie that time. I think yun yung naging maganda direct, no? Pagdating po namin sa Cebu, talagang ready na po kami as Megan at Archie. Kasi na-brief na kami ni Direk. We had workshops po. Naintindihan namin yung characters namin. And I forgot about Cindy. Kasi kung si Cindy po yung mag-play, mahirap po talaga. Ang tigas po ng personality ko talaga. But then dito talaga, as Megan talaga, yun po ako. Iba sa akin po, as Cindy. So makikita niyo po doon na wala pong acting. Siyempre, it's acting. But we did it naturally. Kasi mas maganda po kung natural. Makikita niyo kasi kung fake, di ba? So, yung mga sweet moments po namin, hindi siya planado. Kung ano lang po yung naramdaman namin nung moment na yun, yun po yung ginawa namin. Na sinasabi niyo, direct, na sinasabi ng dalawa, mararamdaman ba namin sa kissing scene at love scene ng dalawa? So sa buho, kung meron man. I think so po. No. Anong no niya? Hindi parang I think so. And then we end. Hindi po kasi sabi ko I think so. Hindi po. Mararamdaman po ninyo because sa akin kasi ang gauge ko na nag-work siya when I was watching the rushes. Yung rushes hindi pa siya edited, wala pa siyang score, and then pag nagsushoot ka naman, hindi mo nakikita yung details, yung units, yung nuances nila. So, when I was watching it, sabi ko, may binigay pala silang yung tinginan, yung mga nuances, yung mga ganon. And sa akin, parang si Kiko dyan. Kinilig ako sa kanilang dalawa kasi tama yung sinabi ni Cindy. Mula siya, tinuturuan nga kayo direct. It's because parang na-own nila yung character nila. Alam nila, kumbaga parang sila na yun. Ang dali actually makakuha ng chemistry. And then actually sabi ko sa kanila nung nag-start kami, dito sa unang eksena, huwag muna kayong mag-banding
Kasi nga, iba yung nag-develop pa lang yung relationship. Wag muna kayo mag-usap, wag muna kayo ganyan-ganyan. So sila naman, talagang hindi sila nag-usap. Actually, hindi po talaga kami nag-uusap. As we go along, kasi dun sa Cebu, ang location namin medyo malalayo. Syempre, magkasama sila sa isang sa van, sa service. So somehow, feeling ko doon na-develop yung camaraderie nila, yung chemistry. So if you watch it talaga, parang, syempre, to be honest, sabi ko nga, very refreshing, very raw, yung tandem. Yung simula parang, diba parang hindi siya... One of those na. Oo, hindi siya Katniel or hindi siya Joshua Julia na meron na silang pinanggalingan. Ito nagsimula. The advantage of that is that yun nga, very refreshing. Pero syempre parang ang nakakatakot na part is that mag-pull off ba or hindi. But I am very, very happy talaga because nung napanood ko talaga yung Russia, sabi ko, oh my God, it's there. Kaya sinasabi ko nga sa kanila, let's work on that, love team. Kasi, swear, I mean, may mga eksena silang, nagkakatingin na lang sila, nagkakasalan lang sila. Sa halikan ko lang. Naramdaman ko siya nung tinanong ko siya sa yung close-ups nila. Sabi ko, oh my God, meron pala. yung ganoon. Kaya syempre, while you're shooting it, di ba, ang monitor mo lang, maliit. So, hindi mo masyadong nakikita yung mga... Sino bigay na bigay, direct? Pareho sila eh. I mean, naka-yung character sila eh. Actually, kung papanoorin ninyo yun, ang ganda nung journey ng kiss. Diba? Nahuli kayo, no? May apat na eksena, apat o 5 eksena na they have to kiss. Pero sabi ko sa kanila, dapat iba-iba yung unit. Dapat iba-iba yung yung pinapakita. So, natuwa naman ako because nagawa nila yun. And wala talaga silang qualms or whatever. So, wonderful. Yes, thank you. How was it? You two, na bilib sa direct chemistry ng ninyo? Natutuwa lang ako na masaya si Direk. Kayo, ikaw? Ako ang tutuwa? Iko? Natutuwa ako na nakuha namin yung excel. Yun yung pinaka-importante. Yes, ikaw naman si... Ano po, ako po, nadala lang po talaga ako ng character po talaga. Sobrang in love ako dun sa character ko. I think Kiko din. Archie and Megan po talaga kami doon. Parang nakalimutan po talaga namin yung sarili namin. Kasi kung ako po talaga mag-play, hindi ko po magagawa talaga si Megan. So talagang tinatak ko sa isip ko na ako si Megan. Gagawin ko to, parang for the whole sa shooting na yon, talagang tinanggal ko sa Cindy talaga para ma-play ko po ng mabuti si Megan. And it was good po Wala ka pong ma-feel na syempre may time na may makakatrabaho kayo. Parang feeling mo, parang ang off nung kinis ka, di ba? Here, wala po Parang talagang napaka-light. It's nice. A good feeling po. Di ba, minsan may kissing scene na awkward po. Ano ba ito? Ba't ba ito ginawa? Di ba, wala po akong ganong feeling. It was a good memory po sa mga. Sige. Sorry to you, if I may add. Very excited sa kissing scene. Yes, contribute kasi parang feeling ko, sinabi ko when I briefed them, it is not just an ordinary kissing scene. The kissing scenes tell the development of their love story. So, kaya iba-iba yung units and I'm so happy na yun yung resulta. Thank you. Ayaw ka na, kung totoo pinorma mo ba si Cindy while doing this movie? Sorry? Pinorma mo? Niligawan mo ba? Si Cindy? No. Bakit? Respect? Friends. Do you know that? Yeah. Bakit? Bakit hindi? Bakit hindi? Ang ganda-ganda ni Cindy. Wala naman babae nakakaligtas sa'yo, Kiko. Feeling ko masaya siya sa buhay niya. Baka may my God! Ako lang pala yung tinitry. Baka magulo raw buhay mo, Cindy.
Why? Kiko? Just wanted to focus on work. Lumahod ko sa lupa came, and I was parang I wanted to give my best. So yung lumahod sa lupa, it's I'm getting there, pero hindi ko makuha yung flow ng yung serye. Pag pelikula kasi mapaplakado mo. Serye, there's you give some and you lose some. Pero yeah, I'm getting better. And I'll get better every time. So next show I'll get better. Next one is gonna be bigger, and I'm gonna be better. And pwede mo naligaw si Cindy, no? Ha? Gusto mo kayo magpaligaw? Dito, Jun? Ikaw, yes. Ikaw, Cindy, ano? Pero naging professional po talaga yung namin ni kids. Parang ano ba? Parang yung character, kinarir po namin masyado tayo yung character namin. And I find Kiko very, paano ba? Di ba? Napaka kahit may anak na bata pa doon. Ay, wala akong anak. Wala akong anak. Wala. Dito, Jun? Hindi ka na Hindi ko na alam. Hindi na updated sa'yo. Hindi, wala. Okay. Yeah. Sure yan, for sure. Parang ang pangit ko po. Hindi na bawal nun. Hindi, talaga, we're good friends po. Yeah. Parang talagang, yung respect talaga nagdan po. That's, I think that's better than being in a relationship. Tama. Mas mahirap yun eh. Yes. Diba? Staying friends and being friends with people you work with para mas madali yung trabaho. Next time I work with Cindy, it's gonna be easier because we already did. Pwede na, di ba? Kaya imagine kung may work kami, everyday kami, sa TV5, makikita mo po kami dalawa, hindi ko wala din time if ever man. So, work na lang po muna. May girlfriend ka mga hindi ko? Thank you, good luck, and congratulations. Thank you, Tito Jun, for that lovely question. Thank you. Love you. Thank you, Sir June. That was incriminating, bordering on scandalous. Wait, Tito Jun, dapat nagsagot ko. I could neither confirm nor deny. Pasok. Pwede. Pasado for today lang. Parang for today lang. Bagong-bago yan. Okay, alright. Maraming salamat po. Netflix next time. And dahil lang bakit ganun katapang yung ginawa mo? Actually po, Kuya Eugene, actually, mahabang proseso, mahabang discussion po yan ng ano ba ang pamagat ng pelikula. So kami, ni Cindy, so we talk, ano ba yung something that will, that will provoke the audience to think. Yung nag-anap kasi kami ng title na parang, yun nga po yung mapapaisip yung audience and all that. So, ang dami pong pinagdaanan yan na na mga choices ng kanta, ipinaglaban namin. Pero kami ni Cindy, actually, ipinaglaban namin yung 40 because alam namin na parang magbibigay siya ng kiliti sa audience. Yun nga po, gaya na nabanggit mo kuya talaga, sorry, Eugene, nabanggit ka namin, yung mga pelikulang 50 Shades of Grey, 10. Hollywood. Oo, Hollywood. Talagang yan, parang tinangkilit. So, who knows, di ba? Baka dito nga sa Philippine cinema, yung mga ganyang pelikula rin, magkaroon din ng tatangkilik, parang naman. So, yun po. Kaya po siya 40. Siyempre, alam namin galing sa showbiz royalty. Both sides, ha? Both sides. Galing ka sa mga estrada, sa ehersito, dito sa lola mo na tita mo, kala Eddie Gutierrez. Yan? Lola Nena? Yeah, Lola Nena, okay. Bob Soler, di ba? Yeah, dito ba? Saka si Bruno Mars, di ba? Parang kasama. Anyway, talking about yung meron ka bang parang foresight sa sarili mo? Like,
pwede kang sumunod sa yapak ng Lolo Paquito Diaz mo at Lolo Eddie na naging kontrabigan later part of their career. Doesn't matter. I Yung may ganun ba? Lovely question, sir. I just don't want to compare myself to legends. And kailangan ko lang siguro isipin na it's my journey now and I have to enjoy it. Kailangan ko lang maging masaya at mahalin yung proseso, mahalin yung serye, yung project, or yung trabaho ko, or ito. Kailangan ko lang mahalin and everything will be alright. And it's a good process right now. And I'm learning, I'm gonna get better. And yeah, I always wanted to play FPJ before. Never Lolo Paquito's roles though. I don't know. Kasi syempre pag bata ka, di ba? Pero I always thought that si Lolo Paquito yung pinakamagaling umarte. Kasi sa totoong buhay, iba siya. Pero it's acting is subjective. Pero nung bata ko, I always wanted to play FPJ. So, yeah. Okay, thank you. Thank you. Si Archie para sa akin ay isang normal na lalaki na stubborn, na may sarili siyang mundo. Tapos, something happened in his life. And this was his chance to choose to be the hero. Kasi last time, wala siyang ginawa. So, there's always that moment you have to own up and say, I'm gonna save the day. And I'm gonna try my best kahit mamukhang tanga, papangitiin ko siya. Papasahin ko siya, malungkot siya kahit ano pa man gagawin ko. So I think nakarelate ako. That's what I like about the character. Thank you. Si Megan, kwento to na hindi man lahat, pero almost lahat sa atin na nagdaan na sa failure, heartbreak. Lahat naman tayo nagdadaan sa ganyan, di ba? Wala naman talagang hindi nag-fail o nare-reject dito sa mundo. So, talagang makaka-relate ka dito. Hindi mo na, alam mo, parang ako, hindi ko na kailangan hugutin to sa kahit kanina ba. Me, myself, sabi ko nga po, nung nabasa ko yung script, sabi ko, this is me. This is Cindy. Magkaiba man yung story namin, hindi man very specific yung mga pagkakapal, hindi man sobrang pareho, pero makaka-relate ka eh. I was rejected. I failed a lot of times, hindi ko na mabilang. Alam mo yung dumating na din ako sa point na I don't believe you were rejected. No. I was rejected a lot of times po. Naiwan na ako ng kung sino man, hindi man lalaki, ng mga minahal ko sa buhay ko. I was rejected sa mga auditions and all that. Ang dami ko pong failures sa buhay ko. Pero, di ba tayo, gigising pa rin tayo araw-araw kasi bibigyan tayo ni God talaga ng reason eh. To stay strong, to stay alive. Ibibigay niya yung rason kung bakit ka nandito. Kung bakit kailangan mo ituloy yan kahit mahirap. Pero one day, wala, niniti ka. Alam mo na kung bakit nangyari sa iyo. At alam mo na kung bakit nandito ka. At bakit dinala niya sa mundong to kahit ang gulo-gulo minsan. Pero sa totoo lang, na-realize mo, sobrang sarap pala mong buhay. Follow up lang, kasi everything we ask you, Cindy, parang Cindy, everything we ask you about love, parang ang dami mong binibigay na lalim tungkol dito sa itong aspeto. Ang question ko lang, follow-up question ko lang, are you planning to write something in the future? Oo nga, no? Medyo malalim po. Ganun po talaga. Actually, in real life po, napaka-introvert ko. Hindi ko alam kung napapansin po ng mga tao na katrabaho ko yun. I think may mga ganun po. Introvert po talaga ako. Actually, parang hindi po ako bagay talaga sa industry. Napaka-hina ko sa social media ko. Wala po akong TikTok. May Instagram po ako. Pero hindi ako ganun ka ma-post. Naiingit nga po ako sa iba na nakakapag-share sila talaga ng mga kung ano. Overthinker po ako na tao, actually. May insomnia ako, hindi ako makatulog sa kakaisip ng mga bagay-bagay. Alam mo po ako yung tipong tao na binibigyan ko ng rason lahat. Iniisip ko lahat bakit ginagawa to ng taong to, bakit ko to ginagawa, ba't ko kailangan tuloyin. Kasi kapag ako po may ginawa kong isang bagay, bibigay ko po lahat. Pero kapag ayaw ko, wala, hindi ko talaga gagawin. Ganun po akong klaseng tao. And mag-write, kung
ko pa mag-direct. Yes. Actually po, sa school po before, talagang lumaban na ako sa writing din dati. May mga ganyan na po talaga ako dati. Pero sana, kapag ayoko na po mag-artista, gusto ko rin po maging direktado, maging writer, maging director. Why not? Kasi yun nga po totoong dami kong hugod sa buhay ko. Yes, sana, pwede po. Okay po ako sa ganung age. Sige. Gusto ko, pag 40 na ako, sana, nasa isang farm ako, na nakaupo lang, nakatingin sa magandang tanawin. Tapos may mga kabayo ako na palakad-lakad sa paligid. Peaceful, masaya. Nandun yung mga mahal ko sa buhay. Simpleng buhay. Simpleng saya. Doon ako. Sa inyo totoo. I don't want anything too extravagant. Baka kasi, tawag ko fugazi. Is that something fake, something not real? So I don't want something that. Siguro, I guess this is a sign of maturity of Jill. I hope I'm there, but who's really there, right? So, we're getting there, slowly. I just want to be a decent guy, a good person. At the end of the day, I want to help people, and I hope I'm getting good at this acting thing, because 12 years, diba? So I'll get better though. I remember just my North Tagalog, mostly, so yeah, again. Sure. Parang narinig ko na ngayon nasa farm ka and all that. Yeah. I think nasabi mo yan sa akin. Ako po, ang hirap magsabi ng specific, no? Kung ano na ako, kung ano yung gusto ko maging, baka hindi talaga matuloy. Kasi wala talaga tayo kasiguridad. Gusto ko sana maging milyonaryo at 40. Gusto ko sana marami na ako awards at 40. But then kahit hindi po mangyari yun, isa lang, habang sumasagot si Kiko, iniisip ko, gusto ko lang maging sigurado sa buhay ko at 40. Gusto ko lang maging masaya. Gusto ko lang makahanap ng true love. Gusto ko po ng happy family at 40. Kahit bukas pwede na po, kahit hindi 40. But yun lang, short answer, I just want to be happy and sure about my life at 40. Lahat naman yun. You guys know why that's the title right now? Tutuwa ka man sa nasubaybayan namin yung career mo na nag-start ka na sexy, di ba? Ngayon, parang i-achieve na yung mga different kinds ng genre, horror before, ngayon, love story, di ba? Pero ikaw ba, ito na ba yung career na you want to take? Na parang hindi ka na ba babalik kung may magandang offer na medyo may pa-sexy pa din? Parang gano'n. Una-una, hindi ko talaga kumalik sa sex. Parang feeling ko po, hindi ko talaga ako ganun ka-sexy. Alam mo na, awkward po ako pagka pinapanood ko yung sarili ko na sexy. I'm not comfortable doing those things. Walang masama sa ganun. Kasi talaga naman compliment naman talaga yung pagiging sexy eh. Ginagawa mo na yung character yun, you're not that person, di ba? Pero ako talaga, gusto ko po talaga maging is talagang dramatic actress po. Nung bata ako, yung mga idol ko po talaga yung mga dramatic actors. Sila Nora Honor, sila Wilma Santos. Yung mga galing po talaga yung grabe po talaga yung, di ba? Pagka nakita mo pa lang sila, pag umiyak ka din. Gusto ko yung ganun lang po. Wala ako talagang kahit, sexy na mga actress. Okay lang po yun kasi parang, pero tutuwa po ako na nagagawa ko po kahit ano ngayon. Like horror, from horror, now rom-com. Sabi ko nga, hindi ko na nga maintindihan minsan yung sarili ko. Kasi makukuha ko po talaga lahat, di ba, ng personality na ginagawa ko sa character. So minsan naguguluhan na din ako sa sarili ko. Parang napaka-gullible ko pong tao eh. Nakukuha ko po yung mga, alam mo yun, yung mga traits, mga ginagawa kong characters. But thank you po. Thank you po kasi ikaw po, di ba, napagod po yung journey ko, na you're happy watching me kung ano man yung pag-grow ko dito sa industriya to. And sobrang excited po ako kung ano yung mga pwede ko pang gawin, i-share, na-discover ko yung sarili ko sa every movie na ginagawa ko. Ngayon nga po sabi ko kay Direk, parang feeling ko ibang tao na ako. Kasi yung everyday na show ko ngayon, very bubbly po ako, very masa. Parang nabali na naman po, na-discover ko na naman yung sarili ko na napakasaya ko. Pwede pala akong gano'n. Sumisigaw ako, so will to win. Yeah, like, hello, happy hooray! Mga ganun po.
napaka-soft-spoken ko po before this. Yes. So alam ko, talaga minsan ma-open talaga yung mga traits mo na hindi naman dahil hindi ikaw yun. Siguro depende sa environment mo. Yes, sa sitwasyon. And natutuwa ko talaga ako na feeling ko talaga nag-i-improve po talaga ako as a person. Kung paano rin po ako makitungo sa iba't ibang tao. And ngayon po, di ba, introvert ako, sabi ko dati. Feeling ko napaka-friendly ko na po. Ganun po yung feeling ko. So, sana po sa mga next work ko pa, mas maging, better pa ako na to. Natutuwa po talaga ako sa ginagawa ko.